If you have your Bibles with you, join me to read Jude chapter 1. Jude chapter 1 verses 24 and 25. It says here, "Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. Amen." Praise the Lord. Jude closes the letter with a famous doxology. So, doxology is a brief declaration of praise to God. And Jude's doxology reminds us of God's care and our destiny. And if Jude closes it with a doxology, then let us open our worship with a doxology. Amen? Let us give God a praise of declaration. Remember what God has done in your life within last week or months ago, and why you are still here. Atong hinumduman mga igsoon kung unsa ta gipangga sa Ginoo. And the question is, why give God a praise of declaration? Nagingon niya, He is able to keep you from stumbling and to present you faultless with exceeding joy. Pagkalindot anak mga igsoon. And Jude's message of warning and doom might have depressed and discouraged his readers. Nganong ma-depress man? And to give you a little background, during this time, kusog kaayo ang false teaching, immorality, even apostasy. Apostasy ka ng imong gi-renounce ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Nangapandol ang mga Kristohanon ani kay tungod sa immorality, tungod sa mga false teaching. How much more karon na grabe na kaayo ang tentasyon sa atong palibot, even immorality, ato nang gi-lowered ang standard niini. Imong makita through social media, even around you, bisag asa ka paingon. False teaching nga everywhere nato madunggan. And apostasy nga perti na kadaghan ni give up sa ilang pagtuo diha sa Ginoo. Even pastors, authors of the book, even a praise and worship leader, and so on, daghan pa kaayo nga ni-renounce sa ilang pagtuo. Di kaha ka ma-discourage ani mga igsoon, di kaha ka ma-depress nga sa imong mga makita. Mugi praise pabagyapon ka sa Ginoo bisag bati na kaayo ang imong nakita sa imong palibot. Perhaps his original reader, the Jude, thought that with so much false teaching and immorality around, very few Christians would ever reach to heaven. Here, he reminds them that the answer lies only in the power of God. He is able to keep you, and you are not able to keep yourself. We have a God who is able to keep you from stumbling, my soul. Tungod kay ikaw ako,
o ako dili able to keep ourselves or to stand firm with our faith, there is a God who is willing and able to keep you from stumbling or falling. And He will present you faultless. Pagkanindot next. And now bro, saan man ako pag-assure na able ang Ginoo. I can testify and assure that He is able. Ang Ginoo able to reading His Word. You want a guide sa imuhang kinabuhi, mga igsoon? Then read God's Word. Actually, a little testimony lang. Last week, during my devotional time, sa Ginoo, iya kong i-lead per me sa Psalms 46 and Isaiah chapter 9. And it says here sa Psalms 46, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of the day. In John in verse 10, ingon diha, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Actually, ako ning binabasa ba? Every time sa akong devotional, Lord, murag ka na bitong kuhan ka balik-balik, malanay, murag di na lang kung ganahan mo kuhan na ning word. 9 times mo abot na no. I just read it and just let it pass. But my prayer is always like this, Lord, help me to apply His Word sa akong kinabuhi. And this Tuesday, we went for a check-up. And I checked up sa akong mama. And then it came out that she has a cataract because her vision is blurry na. And it needs to have a major surgery. So, sa pagkadungog na ko, ang number 1 nga nisod sa una-una is asan man ang kwarta ni nana ito. So going home, I realized that God was giving me already a word that I would be still because He is God, my ever-present help in times of trouble. So i-prepare na sa Ginoo nga igsoon, ang kong kasing-kasing. He is the God who He already prepared you for what is coming. He is able to keep you, and that is why there is no reason why we could not praise God. His sovereignty and His grace, my soul. His abundant blessing, ang ayan natong simbang ang atong buhay ni Diyos. Amen? So let's stand, let's worship the Lord with gladness. To the only God, our Savior, be the glory, the majesty, the power, and authority. Hallelujah! We give you praise, Lord. We give you thanksgiving. Hallelujah. You are sovereign over us. Great is the Lord and is worthy of our praise.
greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, yes, Lord. Powerful Lord, you're the healer. In darkness you shine.
can give us hope. Hallelujah. The light comes.
thanks, Lord, for the cross, for the salvation that you have given to us. The gift of life, Lord. Na wala'y makatugkad, Ginoo. And we just want to give you all the praise, all the authority, all the dominion, and the power. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa Ginoo. And nanasabtan ni ining ato ang virtual na fellowship. Dalaygo ng Ginoo sa iyang kahigayunan. I hope nag-enjoy ta sa Christmas na ato ang gi-celebrate mga kaigsuunan. Now, last Sunday, nag-ingon ko ninyo na atong gisgutan ang Matthew chapter 9, verse 9 until 17, but ang ato orang gitun-an kutubra sa verse 13. So ato ning padayunon ni ining taknaa. And ako ning gitagaag uluhan kining ato ang pagatun-an, ang uluhan makaigsuunan sa ato ang pagatun-an is the legalistic student. Mo man ni ang wa nato isguti last Sunday. And nakita nato na si Matthew makaigsuunan, nagpadayon siya pag-reveal sa power ni Jesus. In chapter 8, chapter 9, iyag yung i-demonstrate that Jesus naagayod siya power na diin matawag nato na mauni ang iyahang claim na siya gayud ang Messiah. And atong nakita na makaigsuunan the power of Jesus over sickness, the power of Jesus over fallen nature, the power of Jesus over demons and evil on the devil, and the power of Jesus over sin. And tungod ni ana makaigsuunan makita nato na every time na si Matthew mag-describe sa power ni Jesus, sometimes mo pose sa kadali and maghatag siya response alang sa mga tao. For example, after siya nagwali sa after niya gipakita ang demonstration sa power ni Jesus sa over sickness, imong makita sa verse 18 to 22 to chapter 8, iya na intermission na niabot tungod kay naay scribe o usa ka tawo na niduol ni Jesus Christ na gustong mahimong disciples. And atong makita na giingnan na ni Jesus Christ na kung gusto mong musunod nako, walay comfort na inyuhang ipaabot. And then giingnan na usa, kung gusto kang musunod nako, may pagbiyaan nimo ang inheritance sa imuhang mga ginikanan. And so, laktod pa kasulti, imong makita na si Jesus Christ makaigsuonan, gusto siya na ang musunod gayud nga na kaniya, musunod makaigsuonan na walay condition. They will follow Christ, na si Christ is really the Messiah, the King sa ilahang kinabuhi. And so, ni ana makaigsuonan, and then atong nakita na sad na ana sa mga milagro. And last time atong nakita tong mga pipila na ka mga Sundays that Jesus has power over sin. And above ni ini, na nasay intermission. Ug mo atong gisgutan last Sunday. Gani atong nakita na naay mga tutulo ka three kinds of people na response ni Jesus Christ, at yung gi-prove ni Jesus na He has power over sin. And ang atong gisgutan last Sunday, sa verse 9 ug 10, atong gitun-an ang first, mauna ang klarong makasasala. And of course, kining klarong makasasala, mao ni si Matthew, usa ka tax collectors, ug uban pang mga tao na gidescribe sila as sinners. And dinhi makaigsuonan bisan tuod sa ilang na matawag na to greedy sila, traitor silang nasod, grabe sila ka-worldly, and yet mo na gayon, klaro kay silang sinners, but imong makita makaigsuonan pag reach out ni Jesus Christ nila, they were willing to come to Christ. And muna na si Matthew, ang panawagan ni Jesus Christ ni Matthew, follow me. And after ni ana makaigsuonan, makaingon ta, wow, nagyud ay power sa si Jesus Christ alang ni ining mga sinners. But makaingon ta na siguro ang mga sinners muduol gyud kang Kristo. But di ay grupo sad na wala. Sa verse 11 to 13 ato sa ning gisgutan, gitawag ni nato o the saints. Santos
kunuhay. And they are the Pharisees. Nag-refer ko ni ini. And above all, ang ilahang manggong pagkasantos is good only sa papel. Muna gitawag na sila paper saint sa ubang mga scholars. And so, dini makita nato makaigsuunan, monis nang girebuke ni Jesus Christ, gusto niyong hinluan ang sagawas sa inyong kupa, but ang sud sa inyong kupa, wa ninyo hinlui. And of course, imong makita makaigsuunan na kini silang mga tawhana, imong makita na ang ilahang kinabuhi kung tan-awon nimo as if they were saints. But inside, grabe karaten di ay ang ilahang heart. Wa gyud ay mahinlo. And muna sa verse 11 nag-ingon didto, why is your teacher eating with tax collectors and sinners? Nakita ninyo ang ilang hypocrisy? Para nila nga ano magkikaon man kag sinners. Nga unta kang magkikauban namo kay kami mga saints. In other word, gipakita lang ni Jesus Christ, well, the reason behind mo na inyong thinking because you are ignorant sa mga pamaagi, sa message, o sa ministry sa Ginoo. And so, ang Pharisees makaigsuunan atong nakita na wa sila kasabot sa pagpanglihok. They thought they were righteous. And so, sa mga tao na wa kaila na sila ay sinners, ang calling sa Ginoo ninyo is, go and learn. Lakaw o kat-unin ninyo aron mahibalo pa mugdugang that in the eyes of God, di gyud ay mo righteous aron maginahanglan mo og gitawag na to og Messiah. And so muna atong gisgutan last Sunday, and ang ikatulo makaigsuunan mao na ni ang the legalistic student. Kining mga legalistic student natong isgutan ato ning mabasahan diha sa Matthew chapter 9 verse 14 to 17. And dinhi sa chapter 9 verse 14 to 17 makaigsuunan atong makita kining mga tawhana. Ako lang ning basahon diha ninyo. Then the disciples of John came to him saying, why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskin. If it is, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskin, and so both are preserved. Let's come before the Lord in prayer. Ginoo, naghangyo lamang mi Lord na once again makikistorya ka kanamo. Pakita mi Lord God, reveal it to me, maybe na ami sama-sama mga pamaagi sa mga disciple ni John. And Lord, I pray na istoryahin mi Lord because gusto ka Ginoo na ang among kinabuhi ikaw lamang gayud ang mapasidunggan. Akong giampo Lord, gamita ko as instrument ni ining kabuntagon. O kung sa may mugawas akong mga baba, pugni ko Lord kung ang mga pulong mugawas dili makapahimaya o dili makahatag Ginoo og kalambuan sa mga katawhan, tuguti Lord ang mga pulong kana lamang gayud na makaministeryo kanila, and it will edify your name, Father God. Og busa Lord among gi-commit kining taknaa kanimo, amo kang gidayeg ni ini, amo kang gisimba ni ini, kay ang tanang kadaugan ni ini imuha lamang gayud o Dios. Salamat nining tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dinhi sa Matthew makaigsuunan, verse 14 to 17, actually, ang gisgutan dinhi, mao kining mga disciple ni John the Baptist. And, kung magtanaw ka ni ini makaigsuunan, lahi manggod ang imuhang panglantaw ni John the Baptist. And siguro makaingon ka, na kining mga tawhana, taas ang imuhang panglantaw nila. Kay they were disciple of John. But one thing na ato ang makita makaigsuunan, yes, they were disciple of John, unya ay mong makita na kini sila nagsunod-sunod gayud ni John. And munang gitawag sila din the disciple of John because bisan asa si John ilang gisundog,
maski ang the way si John sa iyahang pagkinabuhi. Now, unsa man di ang pagkinabuhi ni John, mga kaigsuunan? Now, first, ang kayo na ito ning hinumduman. Si John the Baptist, ang panawagan ni John the Baptist is a forerunner ni Jesus Christ. Ambot pasabot ni ana, siya maoy mo prepare sa way o mo announce sa way that the King is coming. And so si John the Baptist makaigsuunan mong na iyahang ministry. And one thing na iya nang gibuhat, makita nimo ang iyahang lifestyle makaigsuunan didto sa wilderness. Muna kung magtan-aw ka ni John, ang iyang sinina out of kining mga sinina sa mga hayop na iyang makuha dito sa wilderness. Ang iyang kanon, locust, ang iyang mga pangaon, mga kaigsuunan, and among makita na si John, he was really living na huraog sukwahi sa mga tao ni atong panahona na nagkinabuhi diha sa syudad. Iyahang gitagaan yung gigayon na lahi. Kay in the first place, forerunner man siya sa Ginoo. And sa dihang nagsigig preach si John the Baptist, di mga pipila ka mga tao makaigsuunan na nakaptib ang ilahang pananaw ni John o nisunod sila ni John. They believe in John. They believe sila sa preaching ni John. Nisunod sila sa way sa life ni John. They feel na ang pamaagis pagkinabuhi ni John is usa ka butang na maayo alang kanila and magpamatuod ka na sila usa ka butang makaigsuunan na diin sincero sila sa mga butang na iyaha sa Ginoo. But kining mga tao kining mga disciple ni John, niabot sa punto makaigsuunan ng ilang pagsunod ni John makaigsuunan, wa nila makuha na ang ministry ni John kutubra diha sa herald that the King is coming. And at this time makaigsuunan, ang ministry ni John padung na mahuman. And gani nahuman na ang ministry ni John. Kay dian naman si Jesus Christ. Dian naman ang King. And so, wa sila kakuha ni ana. Ngani mo niya itong makita ngani sa Matthew chapter 4 verse 12. Nag-ingon diha, now, when Jesus heard that John had been taken into custody, he withdrew into Galilee. So at this time, makaigsuunan, ang ministry ni John humana. Nadakop na si John, gidakop na siya, o didto na priso na siya. And I believe gitugutan to sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo na ang ministry ni John diha lang kutob. And now, si Jesus Christ na ang maoy focus sa maong ministry. And so, ni anang butanga makaigsuunan, makita na to ang mga disciple ni John na naay something na wa nila makuha. Na ang ministry ni John humana. Ug muna din sa John chapter 1 verse 35 to 37, nag-ingon din ni makaigsuunan. And again, the next day, John was standing with two of his disciples. Tanawa ni iyang ministry. He looked at Jesus, he walked and said, behold, the Lamb of God. The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Si John makaigsuunan nahibaw siya sa iyang ministry. Ang iyang ministry is only to point out who is the Messiah, who is the King. Muto sa kay gayon din sa John, nakit-an niya si Jesus Christ. Ug iyang giingnan ang iyang disciples. Behold, the Lamb of God. O kining duha ka disciple makaigsuunan. And I believe it was Simon, it was Peter and Andrew. And I believe pagabdungog nila ni ini, nibiya sila ni John, and they followed Jesus. Kasi John makaigsuunan, igo rin na siya mo point ngadto kang Jesus Christ. And then in John chapter 3, makita sa nato later on sa iyang ministry. Therefore, there arose a discussion on the part of John's disciples with a Jew about purification. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing and all are coming to him. John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given him from heaven. You yourself are witnesses that I said, I am not the Christ,
But I have been sent ahead of him. He who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. He must increase, but I must decrease. Nakita nimo si John makaigsuonan, nahibaw siya sa iyang lugar sa ministry. Ang mga tao naglibog. Kasi John nagbaptize mga tao. Daghang kayo nanonood din dyan. Daghang kayo nagpabaptize. And now si Jesus Christ namaptize pampod. So ang mga disciple ni John ni question nga na amay nagbaptize dito. Kinsa man na siya. And then gi-explain ni John pag-ayo. Nakana siya mauna siya ang bride. Muna siyang bride. Muna siya ang Savior. So kaniaan na makaigsuunan, gipakita ni John nang iyang ministry kutob ra dinhi. Igo ra siya mag-represent, mo-present sa king. And then mauna ni ang king. But ang mga tao, mga disciple ni John makaigsuunan, wa nila ni makuha. And I believe na sayod ko nga nung wa. Kay kitang mga tao, ganahan yun tag pundok. Unyang pundok, mahimong ato ang pangan. Look at the religion sa kalibutan. When Luther stand up, makaigsuunan sa iyahang thesis, unsay nahitabo sa kinabuhi ni Luther, nigawas ang mga Lutheran. Ang point ni Luther is, ibalik lang ang salvation nga to sa justification by faith. Mura gito iyang gusto. But what happened sa mga follower ni Luther as the years comes by? They build up a religion. Ang follower ni John Wesley, that's why nigawas ang mga Wesleyan. So, ngano man na, kay ang mga tao makaigsuunan, ganahan yun na naay pundok na ato ang asata na hisakop, na atong matawag, kami mo ni kani mo na mo. And the same na dinik kan John the Baptist. These people, kining mga tao na nagsunod-sunod di John, they want to have a group na si John mo ilahang leader. Yes, they know they need the Lord, kay bawas lang, dili si John mo ang Savior, but they just want to have that group. And they follow on sa gibuhat ni John, ilan ang gihimuan og mga pamaagi. For example, sa gitawag na to og baptism. And so, di niya makaigsuunan, the only problem aning mga tawhana, wala sila makarealize na diin there's something wrong na sa ilahang gihimo. Nakita nila si John, makita nimo na wala siya worldly attachment. Nisunod sila ni John na wala sila worldly attachment. Ilang gipugman, ilang kugalingon. Na sila pagdisiplina, na dili sila ma-influence sa kalibutanon. And that's good. But, ang problema makigsuunan sa ilang lifestyle of self-abasement, gikan sa worldly rejection, nakapurma ka na sa ilang kinabuhi o legalistic lifestyle. Muna ang problema. Ngano, kay niabot na ang pagka-legalistic sa ilahang lifestyle. And muning gusto na kong ipaabot makaigsuunan tungod kay dili ta exempted niini na behavior. Kung dili ta magbantay, then we will become legalistic usab. And so munang gusto na ko ning tun-an nato. Masama sa mga disciple ni John. The way silang pagkinabuhi, may sayop, but it become a legalistic lifestyle. So tanaw na to una sa tanan, what is legalism? Now, actually, kung magtanaw ka sa dictionary makaigsuonan, daghang meaning ang legalism. Depende kung asa na nimo gigamit. So akong gitanaw ang legalism regarding religion. And moning duha ka meaning ako ang nakitaan. First, the doctrine of justification by works. So mahimo day kang gitawag og legalistic kung ang imuhang doktrina makaigsuonan na ma-justify ka pinaagi og paningkamot. Pinaagi sa imuhang buhat. And muna, majority sa religion makaigsuonan ning kalibutan na nahagbong ni ining legalism. Na diin imong ipamugos na it is ma-justified ka through
pinaagi sa pag-imuhang mga works. Gani ang second na meaning is the judging of conduct in terms of adherence to precise law. So, dili man siguro justification by work ang imong kwan, but imong ipang-judge ang mga conduct sa mga tao in terms sa balaod na imuhang gituuhan na mo'y kinahanglan angayan nilang himuon. So, tungod ni ana, makabaton ka na mahimo kang legalistic. And mo na nindot ning usa ka ako asang nabasahan na iyang gihatag na meaning is this, ingon siya, legalism is an inner attitude of the heart that seeks to compel God's favor on the basis of one's ability to keep the moral law. Gusto na ko na ninyong i-focus na meaning of legalism. It is the inner attitude of the heart that seeks to compel God's favor on the basis of one's ability to the moral law of God. Now, so, muning butanga makigsuunan makita ni nato. Muni halagway makigsuunan sa usa ka tawo na diin nangita siyag mga pamaagi na iyang gisunod ang mga balaod sa Ginoo sa tumong aron mahimuot ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Now, ayaw ko ninyong lainag sabot. Our life must be pleasing to God. But kung ang ato ang gipangbuhat makaigsuonan to be pleasing aron ta na makagain og favor sa Ginoo, muna naa na sa suod ang problema, then munang butanga ang nahimong sayop. Mo ning gihimo sa mga disciple ni John. Ang disciple ni John, ang ilang legalism was revealed through self-abasement. Nagtuo sila na pinaagi sa ilahang pagpalayo ni anang gitawag nato sa mga butang sa kalibutan, sa ilahang pagbiya ni anang mga galamiton sa kalibutan, nakapahimuot sila sa Ginoo ug pinaagi ni anang makaigsuonan, nakagahin sila og pabor sa Ginoo. And sometimes daghan kayog mga ingon-ana na example. There were a time when I was new sa Christian life nako na katusang nagtudlo na mo siya di ta mo tan-aw og sini. Now, wa ko mag-encourage sa magsige tag-tan-aw og sini. Kay naay mga salida sa sini wa gyud ayo. So kahang kamao sa ta mo pili. But what di sa napasabot na mo tan-aw kog sini, nya ang dili mo tan-aw og sini, mo to ang katong wa mo tan-aw gipaboran sa Ginoo nya ikaw mo tan-aw worldly ka. Kung mo na imong panan-aw sa usa ka tawo na wa mo subay sa imong pamaagi, then naa na ka diha sa gitawag natong boundary sa legalism. Ang angayan tang magbantay ni ana. Gani dinhi sa scriptures na mga pipila ka mga legalism na imong makit-an. Usa ni ana dito sa church sa Galatian. Unsa man di ay ang naa sa Galatian, gani si Paul ang yang tawag ni ining ilang legalism a different gospel. Nganuman, tanaw na to ni sa Galatians chapter 1 verse 6 to 7. Siya, I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is really not another. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. So makita niyo, girebuke nila ni Paul sa chapter 3. You foolish Galatian, who has bewitched you, before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. This is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the law? Kibaw mo makaigsuunan, mo nang girebuke yun nila ni Paul, nga naman, nasapyat naman ang mga Galatian. Nagtuo naman sila na, okay, nahanglan mo, yun imong buhaton mo, and by the way, makaigsuunan, nasubo kay ko, usa kay gayon, I have a friend, and thank God na pastor na siya, but before, mga estudyante pa mi, kay mga schoolmate na mi ato, one time, nanguli mis amo ang
lungsod, and then guul kay siya sa usa ka group makaigsoon na asa siya nag-fellowshipan. Siya, Brad, hurag dili man ko Christian, hurag second class man siguro akong Kristohanon. Hurag dili ko na siya genuine. Kung nga naman, kay dito siya, because sa amo ang church, ang genuine, kinahanglan mag-speaking in tongues. Wow, ninot sana, di ba? But I believe, kung imo nang ihatag na pamaagi, then you are legalistic. Kana na kategory. And muning nahitabo sa Galatian. Dili lang iyan na ay gipang butang ang Galatian, gipunan na niya makaigsuunan. And iyang gipuno din ni maunang circumcision. Na kung gusto ka na mahimo kang genuine, yun ang imuhang kaluwasan, you need to be circumcised. Wow. Usahay makaigsuunan, di ta kabantay ni ana. And here again sa Colossian, sa Church of Colossian, naasay nahitabo. Unsay gibuhat nila, kung magbasa ka sa Colossians chapter 2, verse 16 to 23, imong makita na di ay mga tao, they feel na ang ilahang pagkinabuhi as Christian makaigsuunan, ilang gitabangan na natay self-abasement, natay pagdisiplina, magpalayo sa mga butang sa kalibutan, and above all, ang ilahang gitagaag focus, mauna, they were moning giingon din ni makaigsuunan, they were able to worship with the angels. Sa Colossians chapter 2, 16 to verse 20, it says there, therefore, no one is to act as your judge in regard to food or drink, or in respect to a festival, or a new moon, or a Sabbath day. Things were a mere shadow of what is to come, but the substance belong to Christ. Let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and the worship of angels. Taking his stance on vision he has seen, inflated without cause by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from whom the entire body, being supplied and held together by the joints and ligament, grows with a growth which is from God. Nakita ni mo sa problema sa Colossian makaigsuunan? Niabot ang ilang mga kahangnaagyo kay dreams na makita. Kinahanglan nagyo kay pag self-abasement sa mga kaugalingaw, nagyo kay kinang pagdisiplina ni ana, ilang gipunan. Gani, they were treating their body. Ang uban, ilang gipasakitan ang ilang lawas. As if they were suffering for Christ. And sometimes, what taka matikod, na ato nang ginabuhat because we don't know na mga legalistic na diayta ni ini. So again, ang Colossian, pwede mag-isla mo salig lang sa Ginoo, but the only thing, they thought that pleasing God, pinaagi sa physical abandonment, makamirit diha nila. Now, don't you ever tell me na wa na sa mga Kristohanon. One time, na ako'y amigo, kanunay may magkuyog sa diyang nag-ministry ko, makaigsuan mo, sakay ko siya sa kenan. Ingon siya na ako, Brad, magbinutan ta, Brad. Kahangan ta seryoso, ta simbag ito ikadomingo. Kahan magbuhat gutan ini, so iyang gisgutan ka ng mga religious activities na sakto man. Kung ano man, Brad, siya, aron ta panalanginan sa Ginoo. Aron ta kaluyan sa Ginoo. Aron ta dunggon sa Ginoo. Friends, kung muna imong binuhatan, kung muna imong mentality, natay problema, you will be legalistic. Kay wa man gitay merit makaigsuonan na mahimo tang kaluyan sa Ginoo. Wala gyud na. God in His grace naluoy lang gyud nato. And we are so thankful ni ana. Now, munang problema tungod kay kining legalism makaigsuonan. Deceptive kaayo ni nato. Kay in the first place, it appeals to the human nature. Mugana gyud ang ato ang human nature. Nganuman, because it feeds our ego. Ang atong ego mo yung na-feed ani. Now, I don't know, but kining mga butanga daghan kaining nahitabo na diin makatan-aw na tas ubang mga tao makaingon na ka, mas maayo ko ani niya kay ako ing-ani man ako kaseryoso kung mubuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Kana sila magsigilag ngisi-ngisi. Well, friends,
Ayaw lang kong lain nagsabuta. Niabot ko sa punto, ako guning naobserbaran, gani maski sa kong kugalingon. When I was still new sa kuan, at that time, Bread of Life pa, na requirement that we have to fast for 7 days adto sa Antipolo. Mga tumi sa Manila, mag-fast, ako kaabot og 7 days, kay proting gutuman na, 6 days lang. Ang makaabot, makaingonan, may pa ko, nakaabot ko. Ikaw, wag ka magwanta, uy. And then, na ako yung mga ubang amigo, they were able to have 40 days fasting. Taghan sila. And then, kanas lang 40 days, kiba mo sa netabo. Ang uban, kaduha na mag 40 days, uban, katulo na ka 40 days. And then, one time, na sila reunion na. Mga 40 days fasters. Wow! Naghimo na sila bundok na mga 40 days fasters. And then, magtanaw din sila na fast nyo, waka human kay 33 days na, 36, kuwangan yun antos, kudi lang yun kaantos. And not only ni Ana, bisan sa atuang every year na gitawag nato na chances na muadto tag prayer mountain kay naatay prayer and fasting. Sometimes ang uban di mo kuyog, and sometimes mayong tak kinintawhana di gyud siya spiritual kay di gyud siya mag-fast. Now sometimes makaigsuonan wa ta kabantay ni Ana, but ato na nanggi ginahimo. Namangutana ko ninyo ni ini, nganong moadto magag prayer mountain mag-fast? Unsa may motive nato ni Ana? Siguro maparihan niya ta sa mga ubang mga tao. Masayop ang ato ang motibo. Of course, moadto ta kay unsa? Dunggon tas Ginoo. Kay nagpuasa gud ka. Again, kung mo na imong motive, there's something wrong. You will become legalist. Kaya tinuod makaigsuonan, mupuasa kag sa dili, dunggon ka sa Ginoo. Muna'y tinuod. We fast because we mourn. We know na we really are needy people. Munta na reason behind ni Ana. And so, mo maning nahitabo sa dinya sa Galatian. Ang sa Galatian, makaigsuonan, ang ilang gipuno is circumcision. Mo believe ka, magpa-circumcise ka. Hinumdumin ni muning angayan yun nimong hinumduman. Sometimes magtuo kang eksakto. Kay ang pinaka-deceptive na bakak is 90% truth, 10% lie. Kung mauho na makaigsuunan, mailad yun ka ni Ana. And sometimes muning netabo, sakto man na, di na ka man ng mga luxury. Ayaw na pag-apil ni Ana, sakto man na. In a sense, pero bantay. Kung ipuno na sa imong salvation, kung ang point niya na is makadugang na og merit nimo sa Ginoo, then it is wrong. Friends, hinumdumi ni, works of our never means to make oneself pleasing to God. Dili gyud na mo'y tumong na maningkamot ta, magbuhatan ini aron mahimuot ang Ginoo. We are the natural choice na nato of one has been made pleasing. Tungod kay ang Ginoo nag-utro nato, nahimo na natong normal to please God. Dili nang himuon ako ni aron mahimuot ang Ginoo. Our life is already been pleasing to God. It has been cleansed by Jesus Christ. It is a natural process makaigsuonan. Kung tinud-anay ka na naluwas sa Ginoo ug naay-work ang Ginoo sa imong kinabuhi, yun, di nakakinahanglan pa maningkamot pag-ayo aron ma-merit nimo ug ma-please ang Ginoo. It's normal alang nato to do these things to please God. Kay genuine naman ta na iya sa Ginoo. Muna si Apostle Paul, ningon siya sa Romans chapter 4 verse 11. And he received the sign of circumcision. Kasi Abraham yung gisgutan ini. A seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that the righteousness might be credited to him. Natanawa makigsuunan, si Abraham tinuod na, nagpa-circumcise. Pero dili na in a point nagpa-circumcise siya aron ma-justify siya. Dili. Nagpa-circumcise siya tungod kay
he has already been justified. Ang iyang gipamatuod makaigsuonan, si Abraham ni obey sa Ginoo as a seal na he was obeying God. Silyo to. Dili to something na iyang gibuhat aron na magpakita siya sa Ginoo na siya angayan siyang i-justify. And muna makaigsuonan dinhi ato nang makita. Kay kining mga disciple ni John, mao ning ilahang problema. Ilang gisunod si John na as like self-abasement for the aim na sila makagain og favor sa Ginoo. Makaingon sila na ang Ginoo mas duol kanila. Kay nga naman, kay naas na gibuhat ni ining mga butanga. And dili lamang ni anak makaigsuonan, actually, kining mga tawhana, wa gyud nga ni sila kibaw sa ilang gibuhat. Tungod kay napaka-program naman ang ilang hunahuna. And muna problema. Kung naka-program na mong hunahuna, magpataka na lang kag hunahuna nganong ing anak man ang nahitabo. Napangutan-on nato ni pagbalik. Kaya nagisgot man din nganong wa magpuasa. Mangutan ako, unsay rason na ang mga Pharisees magsigig puasa twice a week? Nganong magpuasa man sila? Unsay purpose sa ilang pagpuasa? Well, according din sa ato ang nakita makaigsuonan, nagpuasa sila kay according ni kay gusto sila na pahimutan nila ang mga tao. Mo na ilahang nakita. Gani, mo saning nahitabo sa mga tao ni disciple ni John. Ilang gi-question si Jesus Christ. Nasadihang ni-enjoy si Jesus Christ, pakig-uban ni atong mga sinners dito sa lamisa. Nakita nila, uy, ngano man ni siya? Enjoy man sila dito sa party. Kita din nagpuasa man ang mga Pharisees, mopuasa nga ni, kita mopuasa sad. But si Jesus Christ, ni-enjoy man siya dito sa party. Sa kibaw sila si John, lahi siguro sila mga panguna-huna sa mga Pharisees, kaya mga Pharisees, kano nga tumamuni ko yung ngari, yuta ka na ko. Pero ang kini sila mga disciple, siya si John, kibaw siya, ni-associate siya sa mga sinners, pero wa siya mo enjoy na makikparty dito nila. But si Jesus Christ nakikparty. Ug munang wa nila masabti makaigsuonan, and muna ilang question. Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? Sige lang mo nag-enjoy. Wa mo magpuasa kami, nagpuasa. Gani mga Pharisees nagpuasa. Sa kunong gikaingon, ngano nagpuasa mga Pharisees, tanawa. Whenever you fast, mo nang i-rebuke na sa Ginoo ang mga Pharisees, whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do. Kaya mo manibuhat sa mga Pharisees. For they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Tanawa unsay motive nila ngano mag-fast sila? Aron sila unsa mahibaluan gyud na they were fasting. Di mga ligo mo nang manimaho usahay kay para gyud nag-fasting gyud na siya kay nanimaho. Mat mo nang butang nga makigsuonan ang motive sa Pharisees. Now unsa mo day di man siguro ingon ana ang motive sa mga disciple ni John, but ang ilang motive makigsuonan sa pagpuasa is so that they will be noticed by God. Di man siguro sila mo ilang una na man-notice sila sa mga tao, pero ang ilahang motive in fasting, aron man-notice sila sa Ginoo. Which is, mo na nagmong sila, ang uban nila, ang fasting, mo na ilang gihimo, aron man-notice sila sa Ginoo. But friends, sultian lang muna ko ni ini, di gyud unta na mo angay na tong himuon. Kay dini makita nimo usan na kabutang na sayop. Ug muna ilang nakita na unsa man si Jesus Christ. So kuhay man siya sa atoa. And dinhi nato na makitaan na si Jesus Christ givindicate nga ni siya ni ana ato nang makita diri sa mga pipila ka mga verses, especially sa chapter 11 verse 19. Pag the Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, a glutton man and a drunkard and a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is vindicated by her deeds. So nakita nila ang ilahang deeds na vindicate si Jesus Christ ni ana. So si John makaigsuonan, ang disciple ni John naghimo sila man-made condition. Naghimo na ilang gibutang ang ilang righteousness ni ana kay gusto sila na ilang reinforce na kahimutan sila sa Ginoo. So ilang gi-require na kining pagkaon, di sila mo kaon niini, samar ba og tahas ba? Kahan mo tahas ta niini, magantos ta kadali so that ang Ginoo maminaw nga ri kanato.
And I believe makaigsuonan na anay sayop niya ng napita. And so, dili unta na mo'y angay na tong himuon. Gani ang uban niya na, nanay, gidili ang pagminyo, mga uban, magsilibit gyud ko para sa Ginoo. Ang uban ay mga certain food na di nila kanon para gyud sa Ginoo. Gani na ako'y amigo na pastor for 1 year, fasting siya. I thought, nag-fasting siya, way kaon-kaon, kung mamatay ka. Akong isang gibisita one time, ang iya rin buhaton, wa siya kaon-kaon og solid food, gatas lang. Antod one time na-discuss siya gyud siya makaigsuonan tungod kay nahuyang na nasamad ang iyang uon, and siya, then he realized na siya nasayop ko, brad, tungod sa iyang gibuhat. Ngano imong tong gibuhat? Because he want to earn favor sa Ginoo. Ayaw yun na ninyo himuha makaigsuonan. And muni ang mga legalistic na mga disciple ni John. Namangutan ko, nganong sayop man ng legalism? Nganong sayop man ng mga butanga? Well, day usa ka butang. Kiba mo nganong sayop? First, legalism promotes unbiblical standard. In other words, self-authority. Kisa may naghimo na kita-kita ra. Ato nang gibalaod. And muna ang legalism makaigsuonan problema because dili man na biblically true. But na ay mga butang na applicable but di na biblically true. Na dili na binding sama sa Colossian natong nakita. Muna ilang gi-elevate nila makaigsuonan ang standard sa work ni Jesus Christ. And the same sa nato. Sometimes nata himuon gani na mga tao moingon ani wa mo koy problema ni ano sila. Brad, kung Sunday ngani kinahanglan di gyud ta pwedeng mo adtog beach bisag human na kag fellowship. Na mga churches ingon ana. Di gyud ka pwede ni ana. Kung Sunday ngani adto ra gyud ta sa balay. And so on and so on. Naay mga butang na kinahanglan ang mga babae nato tagas gyud nagsinina. Kay mao nay description. Taas og buhok. So, saan na lang na. Ang buhok na, well, ay kog lain nagsabot. Pwede gyud ta maghatag og restriction. Dinhi sa tong church, para nako gidili gyud na muadto ka sa church na especially kung babae ka nang imong short kana yung pakigol na short or mag-spaghetti ka. Ayaw na nganuman. Kay mahimo kang stumbling block sa tao. Inay maminaw sila sa pulong sa Ginoo, magsige na tagtanaw nimo. Ug di man sila magsige tanaw nimo na mapuno kas libak, ikaw mo naghatag og disturbance. Kaya pwede ta maghimo og balaod. Pero dili na kanang balaod maayo man na. But kung ato nang gihimo, naghimo tag balaod para ang motive nato para special ta, makagain tag favor sa Ginoo, mo nang sayop. And mo na makigsunan bati na kaayo. Ngano, in the first place, maghatag na og self-authority. Magtuutan na kita mo'y sakto, ato amo'y sakto. And sometimes, muna'y kasagaran, masipyatan. Not only ni ana, legalism promotes performance. It promotes self-righteousness. Wa mo kabantay kung legalistic kay ka, magtanaw ka sa ubang mga tao, ingnonin mo, sayop man ang imong gibuhat. Dili man na sakto. Ano man, kay naman kay gi-impose na mga guidelines sa imong himuon. Naman kay gustong buhaton sa imong gustong himuon. Unya imo nang i-tan-aw kay wa nila buhata, then they are not wrong. For example, kangan serious gyud ta ha? Kung magbasa ta sa Word of God, barog gyud ta. Kini siya di gani siya mo barog maglingkod lang gyud na siya. So unsa may sabutan na? Imo nang ikuan na ba na biblical na nabutang dili ato ra na. Wa ta kibaw na kanang tawhana naminaw din as pulong sa Ginoo. Sometimes makaigsuonan kini atong self-righteousness mo-insert ni kung mahimo na tang legalist. O sahay mo ingon na ta kami sakto gyud mi nindot gyud ni amo ang pamaagi. Kaming mga pastor sa Living Word kay living by faith. Wa ka malipong. That's not correct. Di gyud na mo eksakto. Kung ato nang i-impose makaigsuonan, then we are legalist. Huro na tag nagkabato na taog self-righteousness sa itong kaugalingon. Nagita kabantay ni ana, it feeds the ego. Then, legalism promotes division. Morning na obserbaran ni Paul,
Tungod sa ilang naanay legalism, circumcision dito, na kahan, ingani ka. Kiba mo sa nagtabo dito? There was division in the church. Ang mga tao, na uban, di naganahan ni Paul. Ang ubang mga tao, musiwang na nga to ni Paul. Naingon si Paul, nganong ingani naman yun? Nakamatikod si Paul makigsuonan that there is something wrong. Why? Because of legalism. Na ato yun ipamugos ng ato ang gusto. Na dili ta ka mao makaigsuonan na bisan wala man gyud unta na biblical na makaingon ta na mo nay gusto sa Ginoo. Ni ato nang gipugos. And so, munang butang na angay na to ning bantayan. Kay dili lang kay mo ang system mo tribe sa personal agenda, personal kundi ang makalimot na ta sa grace, sa mercy na iyaha sa Ginoo. Well, friends, sa tinuod lang, our salvation, ang atong pag-serve sa Ginoo, is all because sa grace and mercy of God. Kung hindi ta pwedeng mag-impose ta ni anang mga butanga aron sila kaluyan sa Ginoo. Kaya in the first place, God choose magpakita siyang mercy aring kanato. And above all, kung legalist ka makigsuonan, it demotes Jesus Christ. Imbis si Jesus ang naglihok tanan, and sometimes mo makaingon na ta, wow, nanatay sufficient righteousness atong gibunabuhat. Dili na igo si Kristo. Ang gibuhat ni Kristo sometimes maingon ta, kuwangan pa to, kay ato pa nang gipunan. Christ is all of us. Tanan makaigsuonan iyahan na siya. Christ is supreme above all sa atong kinabuhi. God accepts sinner because Jesus lived an obedient life in our place and died the death penalty that we earn. Ato nang nakita. And muna na kining legalism, delikado ni kaayo. Delikado. And not only ni anak makaigsuonan mo, adto ta sa atong text. Unsay tanawa, unsay may tabo sa legalism. Verse 15. And Jesus said to them, ilang mga question sa verse 14, why kami o ang mga Pharisee nagpuasa? Ang imong mga disciple wa. Tubag ni Jesus Christ is this. And Jesus said to them, can a wedding guest mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. Natanawa, ang question sa disciple ni John, nganong wa man mo magpuasa? Mga disciple, kami nagpuasa, ang mga Pharisees nagpuasa, but kamo wa mo magpuasa? Well, actually, kini verse 15, sa shortcut na pamaagi, pag-explain ni Jesus Christ, ni samarag ni giingnan ni Jesus Christ ang mga disciple ni John. Well, nangutana mo nako, nganong wa mi magpuasa? Pangutanon sa mo nako, nganong nagpuasa man mo? Mo nang question ni ini, mo man tubag sa question, nganong nagpuasa man mo? Kaya ang tinuod makaigsuonan, there were ilang gibutang si Jesus Christ, nganong wa mo magpuasa? Ang question ni Jesus Christ, nganong nagpuasa man mo? O sa may purpose sa inyong pagpuasa? Ang problema, was na kay baw, nganong nagpuasa sila? Nisundog lang sila kasi John, nag-ingon mo, puasa ta, mag-fasting ta, and then mag-pray ta. Ano yun sa inahitabo? It makes them dumb, makapabugo ng legalism. Nga naman, imo nang gibuhat, wangay kakibaon sa hinungdan, nga imo nang gibuhat? Wa sila kay baw makaigsuunan sa rason, nganong nagpuasa sila. And sometimes, mo manay angay na itong bantayan, nganong magpuasa man ka? Hinumdumi ni makaigsuunan, fasting is not a means by which to get God's attention. Fasting is evidence that God has your attention. Bisan pa ni ining mga taknaa makaigsuonan, daghan ka nato ni adto prayer mountain with a wrong motive pag adto sa prayer mountain. Kay gusto ta na ang Ginoo makadungog ka nato, makagain ta og favor sa Ginoo. Igsuon, we fast because we know God's favor is upon us. Mo gyud unta na. And mo ni nahitabo makaigsuonan, wa na nun takibaw, unsa na nganong nag-fasting sila. And para nila makaigsuonan, basta nag-fast na sila.
And sometimes natin mga gipangdili, wa ta kibaw nganong gipangdili man anato. For example, ngano man imong ipa pasulubon gyud og saya ang mga kuan gitawag nato og mga babay. Na bisan pag maglakaw-lakaw dito palirog hangin di mga makita na ilang mga legs. Nadili mo po pwede mo sulog krasunis. Nya mo sulog krasunis or mag-create na division kay imo na inoy kalain na ni oy. Sometimes magbantay ta niya ng ato ang legalism. Pagka-legalisto, makaigsuunan. Sometimes, magtuuta na mag-merit na nato ngunang mahimong sayop. And, di ni makita ni mo makaigsuunan, pangutan agyod imong kaugalingon. By the way, morning gusto na kung angayan yun na itong bantayan. Why do we do the things we do? Nayusa kabutang makaigsuunan na kumun gyud kaayo. Maingon tang mga Christian, di ta pwedeng mag-inom. Correct, di ta pwedeng mo inom. Ang pangutanan nako, is it biblical or not? Ngano man, dili man. Mo na ang motive. For the sake lang nga dili, kay mo na gusto, kay mo na, ay sayop na. The only reason nganong dili, because we don't want to be a stumbling block. Mo na correct reason. Pero for the sake lang na, para anang butanga, din na sa nga sayop ta. If parang kanang dili pag ino aron makita na horag balaan ta kaysa uban, then you're wrong. Kay dili man na biblical na debatihan nun. The only reason why, because we are Filipinos. And Filipinos, makakita nga ni ng mga Pilipino mag-inom ka, tawgo na ka og palahubog. Mo nang muli kay ta. Kay mo na dili, mo na angay na itong hinumduman. And for example, one time, na usa ka well-known na kuan ing siya mo ni yang gingon nga tos mga pastor siya. You know why kining pandemic nindot kay ni? Ngano man siya, na siya nakatunan kuno gihimo. Wa man siya mag-emphasize but kuyawan lang ko sa iyahang intuition siya. Every night naanami devotional sa ako ang mga anak. Then every night mo take me og the Lord's Supper. Kaya man sa nagidili sa Ginoo, kiniingon man as often as you do, unya, yan siya, may siguro suwayan sa na ninyo. Kaysa diyang amo ng gibuhat, nakagain mig favor sa Ginoo. Wala ka, pagbantay. Wa man siya moingon na, tingali pwede sad, o man na, o di man lang pinugos, pero moingon na ngay kang makagain ng favor, na ay may nindot na butang na nahitabo kay imo nang gibuhat. Then, be careful. Boundary na ka sa legalism. Naanak ka ni ana. Igsoon, bisan unsa ng imuhang gihimo, bisan unsa ng imuhang gitakda ng mga butang, kung ang imong motive makagain og favor. Pakaingon ka, kalimot yung katanan, unsay buot ipasabot ni ana. Ang muna makaigsunan ang mga disciple ni John, wa, gyud sila kibaw, nganong magpuasa. Muna nakaingon ko, nakapabugo ang legalism nila. Kaduhang butang, legalism can damage. Verse 16, nag-ingon, no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. Modern illustration, makita na nato, di ba? Kung magtahita, di man ta pwedeng ang gubaon, butangan sa nato og lain, munggisig dako hinuon sa madamage. And mausik hinuon. Mausik ra ang imuhang mga butang. And sometimes, maunay nahitabo makaigsuunan og legalis kay ta. Usahay nanay, old things, ni atong butangan og bag-o, di bag-o na kung nakatunan, ato nang ibutang. And then, makita na to, imbis mo patch up, nakaguba hinuon, nakadamage. And mo na makaigsuunan ang old covenant, di gyud na nimo maset dito sa new covenant. Ngano man kay old things na siya. Di kakasabot sa grasya sa Ginoo. And sometimes daghang mga tao maglibog ni ana. Munang Hebrews 8:7, for it the first covenant had been faultless, there would have been no occasion sought for a second. Muna makaigsuunan, kung nidawat ka ni Jesus Christ, ay na tong circumcision, ayaw na tong muhalad pa ka og temple. Why? Jesus Christ ni offer na ni ana
it's been finished. And so, muna punto ni Jesus Christ, makaguba lang hinuuna, makadamage. And dili lang makadamage, legalism can ruin. Nga naman, verse 17, neither is the new wine put into old wineskin. If it is, the skin burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskin, and so both are preserved. And kung muna imong buhaton kanang legalism, na imo nang i-apply, then ang may tabo makaigsunan, di gyud na nimo makaguba lang gyud hinuuna sa tanan. Muna dini ang illustration ni Jesus Christ, ang old wineskin ipadapli na pagbutang og bag-o. Aron ibutang sa bag-ong bino, dili na makaiag o dili mausik o dili maruin makaigsuunan. And that's the same sa salvation nagihatag sa Ginoo. Sometimes di ta kasabot sa mga pamaagi sa Ginoo, but we are in the new covenant. O muna na dini makita nato na di na nato pwedeng i-apply ng mga butang na sayop. Sometimes legalism makaguba gyud hinuon sa church. One pastor ambot kay baptist man siya, so ang iyang legalism na as bautismo. Kung mudawat ka ni Jesus Christ, magpabaptize gyud ka. Well, para na mi correct man na. Pero ang problema, kaiya na yung gi-required ang baptism. Na kung di ka mabaptize, di na naong ka-save. Wow. Ayon sa naitabo, it destroyed the church. Kaya tinuod, di man na mo'y tinuod. And so, sometimes, makahatag hinuunig dako kayong kagubanan. Yang iyang text is Matthew 16 pagyud. He who has believed and has been baptized shall be saved. Kita ka na, Brad? So, mo na kinahanglan gyud kang i-baptize. Ang problema makaigsuunan, wa niya tiwasa nagbasa. Unsa may gibutang diya, he who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. Pangutana, ngano wa man butangi dinhi, but he who has not baptized and disbelieved shall be condemned. Nganong disbelieve raman? Because salvation maangkon ra nato pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi og baptism. Baptism is only the result of a genuine belief of God. Na gusto kang musunod sa Ginoo. That's why it is called as an ordinance. Dili na usa ka butang na makapamirit. Actually, it's only an ordinance. The same with communion. It's only a remembrance. So, dili na to na pwedeng himuon dogmatic ta. Na dili kahan mo communion ka aron si Jesus Christ mo puyo gyud diha sa imo ha. Well, nangasayop ta ni ana. Mo ning giingon ni Pablo sa taga Galatians, you have been served from Christ. You are seeking to be justified by law. You have fallen from grace. Siya, nag-save naman mo ni anak. Anong ing anak pa man yun ang iyong trabaho? And again, morning ako ang ikabilin. Friends, legalism, usa ka butang na di yun maayo. Ang problema pa, sometimes di ta ka matikod that we are legalist na. And muna usa ka butang ang ayan yun na to ning bantayan. And so, dinhi makita nimo ang invitation ni Jesus Christ ngadto sa klarong makasasala, si tawag niya, follow me. Niadtong mga santos kunuhay, iyang giingnan, go and learn. Diri sa gitawag natong mga legalistic na estudyante, ang panawagan sa Ginoo, ingon siya, put new wine into fresh wineskin. So, hayon na lang nagrepira ang karaan. Tiguti ang bag-o umabot. And so, si Jesus Christ na ingon, ang old garment, ilisin na og new wineskin. And mo ni din makita na ito makaigsuunan. Kinahanglan mo pili gyud ka ni Christ, and then let's quit sa atong learning. Daghan man kay tag nakatunan sa ato ang mga karaang nga religion. Ato nang ipadaplin. Let's focus on Christ and Christ alone. Tradition, religious practices nato, usahay lisod kaayo. Ngani one time mo na usahay makatawa ko man naanad kay siya sa iyahang kinabuhi, na sa iyang pagkinabuhi naagi pista. Kay nagdako man siya sa Roman Catholic. Now na Christian naman siya. Nga na pastor pag yun. So napo siya gibuhat 1 week of pista. So lahi po din yung mga pista.
Iyan na lang gisundong. Sometimes makalimuta. Kana mga butanga, external things lang na. Dili na siya usa ka butang na atong ipamugos na butang. And so, here makaigsuunan, ang ayan na tuning makitaan na gani ang writer sa Hebrew nag-ingon, chapter 13 verse 9, "Do not be carried away by varied and strange teaching, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food through which those who were so occupied were not benefited. We have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin are born outside the camp. Therefore, Jesus also, that he might sanctify the people through his own blood, suffered outside the gate. So let us go out to him outside the camp, bearing his reproach. For here we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come." Ang point din ni makaigsuonan, i-confront ni Jesus Christ ang mga sinners, iyang ipa-follow. Ang point ni din ni makaigsuonan, no matter what, kung sa imong buhaton, si Jesus Christ is calling for you. If you're a sinner, then He's calling you to follow. Kung ikaw makaigsuonan, wa ka kailan na you're a sinner, then gusto ang Ginoo, you have to learn that you are a sinner. Kung ikaw usa ka legalistic, then ang gusto sa Ginoo siya biyai ng imong mga sala. Come to Christ. Friends, ako lang ning gi-share para dili ta malipat as a Christian. Nahimutang Christian because of the grace of God. Dili ta kinahanglan atong parihason ang tanang tao unsa imong na-experience. Because God knows how to work. Usahay manggod, daghang kay tag mga pamaagi na say malipata. Ako lang ni i-share kay nag-istoryahan na yung usan akong kamigo. Isya brad, nakaingong gyud ko na kining ato ang ministry as pastor. Dili gyud ni sa ato ang mga style o pamaagi. Kundili ang tanan iya gyud sa Ginoo. Kung anong nakaingon man ka brad, sa kato kung wa pa kuno mag-ECQ, na pamilya dito, daghan silang pamilya mo fellowship. Ang mga pamilya dito seryoso gyud kay maminaw sa Ginoo. Nay usa dito magsige barog-barog, lakaw-lakaw, barog-barog, lakaw-lakaw. Ug siya mo'y patanawon kining tawhana. Horag layo kanis tinuod na genuine. Muna iyang palantaw. And then nag-ECQ, naundang ilang fellowship. And then nibalik na makigsuunan kay kuan naman MECQ na ta, sanang kuan na pwede na ta maka fellowship, tugutan na pag fellowship. Kay ba mo sa familia, ang nibalik og fellowship kato na lang siya. Ang uban wala na. And right now, he's been faithful serving God. Nakaingon siya sa iyang kagalingon, ang akong gituuhan na mo'y dili mo duol, na way klaro, mo mahinooy klaro. Kana makaigsuonan is a glaring example ng atong ministry. Di gyud ito mahimong legalistic aron makaingon tag klaro na sila. Tuguti ng Ginoo magpanglihok sa matag usa. Hello, ako ning i-address especially sa mga worker, especially sa mga naigikuptan. If you are self-servant, nakaibago study, kat-une yun eh. It is God who works. Dili kita. Amen? Ato yung dakotong mga ulo. Ginoo mo lamang kang giday, gisimba ni ining taknaa. Nagampo mi Lord na kining imong mga pulong. Maghatag unta kini Ginoo kadasig kanamo. Maghatag unta kini Ginoo og mga butang Lord na among masusi among kaugalingon. Siguro naa nami sa boundary na mahimo ming legalistic. And sometimes, Lord, among gustong ipatuman ang amuhang gusto para Ginoo kay among makita aron makita na balaan sila, makapahimuot kanimo. But in reality, Lord, ang tinuod dili gyud kami. Kay ang tinuod, Lord, imo ming gipakitaan lamang gayud sa imong grasya kaluoy. It is you, and it is you, and you,
alone. Bisan sa pagpatubo na mo, Lord, ikaw ra gayud. And Lord, amo ning pagampo, tuguti na makat-on gayud mi niini. So that, Lord, all glory belongs to you alone. Salamat nining tanan, among itugyan kanimo kining tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maayo adlaw ninyong tanan, and God bless you. So, ay mo kalimot, next week is New Year na. Amen? So, I hope you will enjoy na mayroon na bye-bye 2020. God bless you all.